Who's your favorite Walt Disney character? I love Doraemon. Do you understand? Do you know that? From Japan, Doraemon. Ok, bây giờ thử trả lời lại câu hỏi đó với trình độ tiếng Anh bây giờ nha. About what Disney character I like finished and felt the most. When I was young, I always watched that series. They are my childhood friends. Có lẽ Duolingo đã không còn xa lạ với mọi người, và với Duyên thì đây là một ứng dụng tuyệt vời với những người muốn học và luyện tập tiếng Anh mà lại có khoảng thời gian rất là ít ỏi. Duolingo là ứng dụng học ngoại ngữ nổi tiếng toàn cầu, hoàn toàn miễn phí và có hơn 40 ngôn ngữ để chọn. Học mà như chơi trò chơi vậy. Dù bận rộn với công việc nhưng Kim Duyên đều dành ra 15 đến 30 phút mỗi ngày vào ứng dụng để học. Mỗi ngày một chút nhưng tích tiểu thành đại, đúng không mọi người? Duolingo giúp học từ cơ bản đến nâng cao nhờ phương pháp mưa dầm thấm lâu nên sẽ giúp mình nhớ lâu hơn. Kim Duyên rèn luyện tiếng Anh để chinh phục ước mơ của bản thân mình, và khi bạn tin mình làm được thì chắc chắn bạn sẽ làm được. Always try to be a better version of yourself. Naloka ngayon ang mga netizens matapos kumalat ang ilang kuha mula sa photoshoot ng Reigning Queens ng Miss Cosmo 2025, kung saan makikita sina Miss Cosmo USA at ang first runner-up na si Miss Philippines Chelsea Fernandez. Marami ang nakapansin na habang isinasagawa ang photoshoot, tila hinihila o pinupul ng staff ang braso ni Chelsea na para bang may puwersa. Ayon sa obserbasyon ng mga netizens, mukhang hindi komportable si Chelsea Fernandez sa mga eksena, ngunit pinili niyang manatiling kalmado at profesional sa harap ng kamera na hindi na lamang ipinakita ang kanyang tunay na reaksyon. Dahil dito, mas lalong umingay ang diskusyon online. Dagdag pa ng ilang netizens, hindi na raw ito ang unang beses na nangyari ang ganitong klaseng paghawak kay Chelsea. Ayon sa kanila, may mga pagkakataon umanong masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng staff sa kanya, lalo na tuwing may mga photoshoot at official activities. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Miss Cosmo organization, ngunit nananawagan ang fans na mas igalang ang personal space at comfort ng mga kandidata, lalo na sa mga opisyal na engagements. So mga kapolitika, inyo pong napanood dito sa mga unang bahagi ng ating video yung clip na kung saan ay nagpaliwanag na itong si Nguyen dito sa kanyang Doraemon video doon sa Miss Supranational, na kung saan ay paulit-ulit na pinopost ng ating mga netizen dito sa social media dahil di umano doon sa maling sagot niya sa tanong ng nag-i-interview sa kanya, na kung saan ay tinanong siya kung sino daw yung kanyang favorite na Walt Disney character, which is si Doraemon obviously is hindi naman part ng Walt Disney, kung kaya ay talagang pinopost yung mga memes niya dito sa mundo ng internet. So sinagot niya na, at hindi naman natin ganoong maintindihan yung kanyang sinabi mga kapolitika, pero according doon at yung pinakabuod ng kanyang sinabi is limited lang kasi di umano yung kanyang English, at nung bata daw siya ay paborito niya daw panoorin itong si Doraemon, kung kaya niya nasabi na si Doraemon yung kanyang favorite na Walt Disney character. So kahit hindi part ng Disney itong si Doraemon, ayun yun ang kanyang sagot, kasi yun daw ang pinapanood niya nung bata siya, itong si Nguyen Duyen. At tayo nagpapasalamat mga kapolitika na hindi na siya kinuha ng Miss Cosmo 2025 organization na maging hurado dito sa kailang kompetisyon. So kung kaya masasabi natin na tayo ay nagpapasalamat dito sa organization. And speaking of organization, ay itong si Chelsea Fernandez ko pala mga kapolitika ay nag-react yung mga Pinoy bakit ganoon na lang daw humila itong mga staff dito kay Chelsea. Parang may pinaghugutan daw mga kapolitika yung mga staff ng Miss Cosmo dito sa nakikita nila at nasasaksihan nila sa mga video ni Chelsea Fernandez na hinila siya sa isang video shoot nila kasama itong si Yulina Lindquist. So hindi ito nagustuhan ng mga Filipino netizen, at hindi rin actually nagustuhan ng mga Vietnamese netizen yung pagre-react ng mga Pinoy dito sa social media, kasi ang sabi daw nila ay parang overreaction na daw ang mga Pinoy dito sa pag-react sa ating candidate na si Chelsea Fernandez. So dagdag pa nila sa kanilang comment dito sa post ay parang lagi daw naghahanap ng issue at intriga ang mga Pinoy. So kita doon mga kapolitika yung napanood dito sa video, yung parang hindi nagustuhan rin ni Chelsea base sa kanyang facial expression, kasi na slow mo nga yung video at hinila siya noong staff sa kanilang video shoot.
At sabi doon ng mga Pilipino ay hindi na daw ito yung pinakaunang tagpo or eksena na nakita nila itong si Chelsea Fernandez sa parang hard yung treatment ng staff ng Miss Cosmo. So marahil ba daw ay ito ay naapektuhan dito sa word war ng mga Filipino at Vietnamese netizen dito sa mundo ng social media. So kung paulit-ulit natin nakikita mga kapolitika itong mga ganitong eksena na sa tingin natin is hindi maganda yung treatment kay Chelsea at sabi nila is parang overreaction naman at wala lang naman daw ito sa kay Chelsea or walang big deal, kumbaga hindi big deal itong tagpo or eksena ni Chelsea at yung staff. Pero pag paulit-ulit kasi nating sinasabi ay baka makapag-conclude tayo na merong effect itong mga word war natin dito sa mga Vietnamese netizen. Okay, so although very minor lang pero obserbahan natin sa mga susunod na mga ganap nila or mga activities nila kung ganoon pa rin ay siguro it's time for the organization na sitahin rin yung kanilang mga tauhan kasi nakikita sila sa video at lang ang maging impression ng mga Filipino na baka pinapabayaan itong si Chelsea na ganun ang treatment sa kanya or tatuhin ng staff ng kanilang organization. So marahil ay mas maganda siguro na pagsabihan nila yung kanilang mga tauhan para iwas yung conflict dito sa sa social media kasi alam naman natin na pag may camera, pag may post, this is an open space at everyone can comment, can give their own personal opinion, yung mga reaction dito sa mga nakikita at napapanood sa social media. So big deal man or hindi, ang sa akin, ang aking maging reaksyon ay sana ayusin lang din ang treatment dito kay Chelsea kasi hindi natin pwedeng sabihin na mapiplease natin ang iba na wala lang naman yun, hindi naman issue yun or hindi naman dapat bigyan ng anumang kulay or kahulugan yung nangyari or ating napapanood. Pero hindi lahat mga kapolitika mag-agree sa ating opinion, okay? So yun yung aking mag-reaction. So sana is ayusin ng organization. Although this is just a very minor issue pero kinakailangan pa nilang i-address kasi sinusubaybayan nga itong si Chelsea, most especially yung kanyang mga hardcore na mga supporters. Okay, so yun ang ating maging reaction at ang ating maging opinion. So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong masasabi dito sa nag-reply ni Nguyen Duyen nang sabi niya kung kaya niya daw nasagot si Doraemon dahil ito daw yung kanyang paborito noong siya ay bata, pinapanood niya daw mga kapolitika itong Doraemon sa kanyang kabataan, kung kaya niya nasagot dahil limited lang din daw ang kanyang Ingles. At ano rin po ang inyong magreaksyon dito sa sinasabi na hindi di umano big deal yung nakunan ng camera na parang hinila itong si Chelsea Fernandez at parang nasaktan siya doon sa paghawak ng isang staff sa kanya. Dapat ba mga kapolitikan na advisean or payuhan ng organization ang kanilang mga tauhan? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Honestly, at the backstage, everything happened so fast. I cannot believe it. I thought I'm just dreaming. Could somebody please pinch me? I am now runner-up for Miss Cosmo 2025. Of course, I am over the moon. I cannot really explain the feelings that I have right now because everything, like after the coronation night, we started our job immediately. Like series of interviews, photo shoots with the sponsors, with the VIPs. But of course, I am grateful for this position. And I cannot wait to work for almost a year here in Vietnam. Again, I'm grateful, thankful, and thank you so much for giving me this opportunity. Honestly, I'm not looking forward for the KPI. But our Miss Cosmo 2025, I'm very excited about that. But of course, a year, imagine that. For sure, there are a lot of opportunities that's going to come our way. And I'm ready to embrace it, accept it. And I hope you guys too. Be prepared for me for this 1 year stay in Vietnam. I think it's a great opportunity. I thank the Lord for the blessing to have this opportunity. The people of Vietnam accepting her and the MCO organization, giving her this opportunity. I think it's awesome. Absolutely awesome. I raised her to be a tough girl, so
I'm not afraid for her. I'm proud for her. I'm excited for her, and I look forward to seeing what she does next. So I'm ecstatic. Like, there's so much to live up to right now. Yeah. So we'll just have to see what comes next. So yeah. Hello guys, we have just finished with the results. You have a new queen, Miss USA, and she's going to have an amazing year. She was an amazing performer. She had a lot of energy. Her interview was great. So I hope you guys like it. I hope you guys like the results. I loved being here in Vietnam and being a part of the Cosmo family again. I hope to see you guys soon, and love you all. Congratulations to the U.S., congratulations to the Philippines. They both are deserving, they did a great job. Really happy that both of them will do what they need to do to continue to promote the Cosmo brand across the entire world, to be honest with you. There's a standard that was set last year. Now it's going to be interesting to see how they take it going forward. So we're really, really excited. Rising Dragon, honestly, it's such a great theme because I can't wait to see what these two are going to do going forward in 2025. As far as being a judge, so much fun. A lot of pressure. I was a little bit more nervous this year than last year, but I think it's really important to continue to be consistent, bring that integrity to the Miss Cosmo brand, and I look forward to coming back next year. Heartfelt congratulations to Miss USA on becoming Miss Cosmo 2025. A long process has come to an end with a well-deserving winner, and much success to Miss USA on her path, on her way forward. But I want to congratulate all contestants on their performance, not just tonight, but throughout the entire process. All were of the highest standards, all full of confidence, great performances throughout the board. In the end, only one can win, of course, happens to be Miss USA in 2025. So congratulations to everyone, and especially to Miss USA, and best of luck moving forward. Miss Cosmo, to your new Miss Cosmo 2025, Miss Cosmo USA! Phenomenal. Life doesn't feel real. I'm on cloud 9. I think it's gonna hit me like a freight train tomorrow. To be glad. Yeah, enjoying every moment for now. Yeah, I don't even have words. I'm so speechless. I'm feeling so excited. My parents have been traveling throughout Vietnam for the past 2 weeks, and everyone keeps asking me, well, when are you going to see Vietnam? Just the one day before you fly out? And I'm like, well, not anymore. Now I live here. That's so crazy. I was just telling Chelsea, we've been roommates the beginning of our trip and the end of the trip, and I was like, are you ready to be roommates for a year? I wasn't expecting it at all. I was like, oh, top 21 will be perfect. It'll be enough for me. I'll be so happy. And then I got called into the top 10, and I was like, woo, okay. And then top 5, and I was like, well, this can't be real. And I've been told for a few weeks, like, oh, you're gonna win, like, not by people, like supporters, like, oh, we think you're gonna win, top 2. My boyfriend, my family, they're like, oh, we just have this feeling, we're having dreams. Oh, dreams do come true.